Mariing napakuyom ng kamao si Shane matapos pagmasdan ang larawan ng dalagang palihim niyang iniibig. 2 years ago, mula nang mawala sila ng balita sa dalaga, hindi niya alam kung anong nangyari sa mga sandaling iyon, maging ang kuya niya na kasintahan nito ay nanahimik, bagamat patuloy pa rin itong pinapahanap si Ashley. Kapag tinatanong niya ang kapatid tungkol sa nangyari noon, minabuti nitong iwasan ang tanong niya. Masyadong masakit para sa kapatid niya ang nangyari. Nang dahil sa pangyayaring yun, nalumpo ang kapatid niya, nawala ang babaeng kapwa nila minahal ng mga sandaling iyon. Ang sabi ng kuya niya, may mga taong gusto silang patayin. Nakatakas ang mga ito, bagamat hindi nakaligtas sa aksidente. Masyadong misteryo ang pagkawala ng dalaga. Matapos ang aksidente, bigla itong nawala sa ospital. Ni hindi nga niya naabutan doon si Ashley. Sigurado siyang hindi nagkataon lang ang lahat. Posibleng dinukot ito at hanggang ngayon umaasa pa rin siya na buhay ito at mahanap niya. Shane, congratulations! Balita ko na promote ka bilang marketing director. Bati ni Joshua sa kapatid habang nakaupo sa wheelchair. Kuya, tawag niya. Hindi niya inaasahan na papasok agad ito sa kwarto nito. Sinabi ni Manang na nandito ka sa kwarto ko. Uwi ka pa nito bago tumingin sa larawan ng dalaga. 2 taon na rin mula nang mawala siya. Uwi ka pa nito bago gumuhit ang pait at lungkot sa mga mata. At hanggang ngayon, wala pa rin akong alam sa mga nangyari. Ano ba talaga ang nangyari noon? Usisa niya, baka sakaling pagbigyan siya nito at magkwento ito. Masyadong masakit ang nangyari. Ang makitang pinagsasamantalan ang mahal mo. Ang makita kung paano siya halayin ng mga hayop na yun. Habang wala akong magawa ng mga sandaling yun, kundi ang panoorin siya at sumigaw sa sakit. Kung hindi sana nila binali ang buto ko sa mga binti, hindi sana nangyari yun. Sana may nagawa ko para sa kanya. Kwento nito na pahikbi dahil muling nanumbalik ang sakit na nararamdaman. Muling napakuyom ng kamao si Shane dahil sa sinabing iyon ng kapatid. Hindi niya inaasahan na masyado nga talagang masakit ang nakaraan nito. Hahanapin ko si Ashley. Ano man ang mangyari, aalamin ko ang lahat-lahat. Titiyakin sino ang gumawa nun sa kanya. Titiyakin kong magbabayad sila sa ginawa nilang yun. Mariing wika niya sa kanyang kapatid habang nakakayom ang kamao. Shane, wala na si Ashley. Tanggapin na lang natin ang totoo na wala na siya. May ilang ebidensya ang natagpuan sa tabi ng isang naagnas na bangkay. Patunay na siya ang kalansay na yon. Wika nito. Hindi ako naniniwalang wala na siya. Kaya naman, patutunayan ko sa iyong mali kayo ng sinasabi. Pangako, ihaharap ko siya sa iyo ng buhay na buhay. Casual niyang wika bago muling tinignan ang larawan ng dalaga. Matapos makausap ang kapatid, minabuti ni Shane na tumungo sa office room ng bahay nila kung saan naabutan niya ang ina na abala sa mga paperworks. Kung minsan, kasi dinala nito ang trabaho sa bahay nila, lalo na kapag kailangan niya. Masipag ang mama nila sa trabaho, may dedikasyon ito sa trabaho, kaya marahil nakuha nito ang posisyon bilang head of director. Still busy? Bati niya sa ina na agad nag-angat ng mukha, pagkuway, isang matamis na ngiti ang sumilay sa mga labi nito. Oh dear! I'm glad to see you. These paperworks are too exhausted. Daing pa nito bago tumayo at sinalubong ang binata. Pagkuway, masuyong ginawaran ito ng halik sa pisngi. Congratulations sa bagong posisyon mo. I'm so proud of you, my son. Magilol na wika nito. Thank you, Mom. But I guess kailangan nyo na magpahinga. Sabi pa niya sa ina. Bago ito masuyong niyakap. And what's with that face? Puna pa nito na may pagtataka matapos siyang bitawan ng anak.
Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Shane bago tumingin sa mga mata ng ina. Ito ang ika-2 taon ni Ashley as a missing person. I miss her so bad. Pag-amin niya. I know how you much you love her. Pero anak, 2 taon na siyang wala. Oras na rin para kalimutan mo siya. Just like your brother. He's doing great para kalimutan si Ashley. Hindi mo pwedeng habang buhay na ikulong siya sa alaala mo. Bakit hindi ka lumabas at makipagkita sa mga kaibigan mo? Malay mo, may makita kang babae na magugustuhan mo. Payo pa nito. Mom, alam yung si Ashley lang ang gusto ko mula pa nung mga bata pa kami. Kahit na si kuya ang pinili at minahal niya. Puno ng kalungkutang wika niya sa ina. Hindi nakaimik ang ginang sa sinabing iyon ni Shane. Matapos ang pag-uusap nila ng ina, minabuti niyang pumanhik sa silid niya para makapagpahinga na rin. Pagkalapat ng likod ng binata sa malambot na higaan, tila noon lang siya nakahinga ng maluwag. Nasa ganong ayos siya nang tumunog ang cellphone niya. Agad niyang tinignan kung sino iyon. Isang detective ang nakarehistro sa screen monitor ng cellphone niya ang caller. Agad niyang sinagot iyon pagkuhay umupo. Anong balita? Agad niyang tanong sa casual na tinig, bagamat kabado sa maririnig mula rito. Sir, may balita na kami kay Miss Ashley Montejo. Napag-alaman namin na nasa mental hospital siya. I-text ko na lang po ang address sa inyo. Pero bago yun, gusto kong malaman nyo na may taong nagpasadya na dalhin siya sa lugar na yon. Walang info si Miss Ashley at may ingat ang mga bantay doon. Sabi pa nito sa binata. Okay, I'll be there. Kailangan natin siyang makuha as soon as possible. Utos niya pagkuhay na pakuyom ng kamao. Sa loob ng mahabang panahon na pinahanap niya ang dalaga, ngayon lang siya nagkaroon ng balita. Gusto niyang maiyak sa gayak dahil sa narinig, ngunit may bahagi ng puso niya ang nadudurog. Sa loob ng 2 taon, nasa mental ang dalaga, ang babaeng minahal niya sa loob ng mahabang panahon. Mula sa masikip, mainit at maruming silid ay makikita ang isang babaeng magulo ang buhok na tila babalisa. Nagmistula itong aso sa sobrang dungis. Mapapansing, tila may kinakapa siyang bagay. Sa sitwasyon ng babae, tila hindi ito nakakita. Samantalang, nagmistulang napako naman ang binata sa nakita at nasaksihan. Kasabay ng pagtulo ng luwas sa mga mata ang mahinang pagkikbi niya at pagluhod sa harapan nito. Durog na durog siya sa nakitang kalagayan ng dalaga na maging sa panaginip niya ay hindi inaasahang maranasan nito ang ganitong buhay. Kilala ang dalaga sa pagiging fashionista, mamahalin at branded na gamit lamang ang sinusuot nito. Maalaga ito sa sarili. Laging rason nito, beauty and brain. Ashley? Sambit niya bago mahigpitan ni yakap ang dalaga. Wala na siyang pakialam sa kung ano mang itsura nito ngayon, kumabaho ito dahil sa kalagayan. Ang mahalaga sa kanya ay maitakas ito mula sa mental. Isang tao sa mental ang tumulong sa kanila para makita ang dalaga. Shane? Sambit nito sa mahinang tinig. Pagguhay, nagpalahaw ng iyak. Bakit ngayon ka lang? Ang tagal kitang hinintay. Sabi mo, darating ka para tulungan ako. Sabi pa nito habang umiiyak. I'm sorry. Ang tanging nasabi na lamang niya. Makalipas ang ilang sandali, minabuti niyang dalhin ang dalaga sa ligtas na lugar. Hindi niya inuwi ito sa bahay nila. Bagkus, dinala niya ito sa apartment niya. Lalo na at sinabi ng nurse na sa posibleng malagay uli ang dalaga sa panganib kapag may nakaalam na nakaalis ito sa mental. Hindi dahil sa wala siyang tiwala sa mga magulang niya, kundi dahil gusto niya itong protektahan.
May nabanggit ang nurse na siyang gumulo sa isip niya. May lalaking dumadalaw kay Ashley. Nakamukha niya. Posibleng may kinalaman ang kapatid niya, bagay na hindi niya matanggap. Kung alam ng kuya niya ang tungkol kay Ashley at sa kalagayan nito, bakit nagpanggap ang kapatid niya? Bakit nagsinungaling ito sa kanya? Sa ngayon, ang kalagayan ng dalaga ang higit na mahalaga sa kanya. Young master, nalinisan ko na po siya dahil mahina ang katawan niya, maaga siyang nakatulog. Anang matanda na siyang pinagkakatiwalaan ni Shane. Aling Lourdes, maaari bang humiling sa inyo? Kung pwede sana na kayo na munang bahala kay Ashley habang inaalam ko ang lahat. Huwag kayong mag-alala, kumuha ko ng ilang secret agent para magbantay sa inyong dalawa. Hiling pa niya. Young master, mula pagkabata, kilala na kita. Alam ko na labis kang nag-alala ngayon sa kalagayan ni Miss Ashley. Maging ako ay hindi rin makapaniwala sa sinapit niya. Saad pa nito. Masyado siyang sensitive. Marahil sobrang pahirap ang ginawa sa kanya sa loob ng mental. Hindi siya nabaliw. Pero bakit ganun? Anya na tila di makapaniwala. Tila walang puso ang taong gumawa nun sa kanya. Sa pagkaalala ko, si Miss Ashley ang maupo sa posisyon as a head of director. Pero bago pa makuha niyang posisyon, bigla na lang may nangyari at nawala siya. Kinabukasan yun bago ang unang araw niya bilang head of director. Wika nito na napapaisip. Samantala, napatitig naman si Shane sa matanda. Pinalitan ng mama niya ang posisyon ni Ashley dahil nga sa biglaang pagkawala nito. Matagal na nagtatrabaho ang mama niya sa kumpanya nila Ashley pero hindi ito na-promote. Kaya naman nang mawala si Ashley, ito ang pumalit sa dalaga. Pero imposible ang iniisip niyang may kinalaman ang mama niya sa nangyari sa dalaga. Kilala niya ang ina. Napakabuti nitong tao. Sobrang gusto nito si Ashley para sa kuya niya at sinuportahan nito ang paghahanap nila kay Ashley. Tanghali nang magising si Ashley. Napasarap ang tulog niya dahil sa bagong ambience ng paligid. Idagdag pa roon ang maginhawang pahinga niya. Malayo sa mabaho at masikip na lugar, na-miss ng katawan niya ang malambot at mabangong air freshener na nalalanghap niya. I'm glad nagising ka na. Ang nakangiting wika ni Shane habang nakaupo sa sofa bed at magil na pinagmamasdan ang dalagang iniibig. Shane, sambit ni Ashley at nagpalinga-linga sa paligid. Pwede bang lumapit ka dito? Alam mo namang hindi kita makita. Wika pa nito at bahagyang kinapa ang gilid ng kama. Sa loob ng 2 taon na namuhay sa dilim, sa bawat oras na lumilipas, noon parang gusto na lang niyang mawala sa mundong to. Ayaw na niya magpatuloy pa sa buhay. Hanggang isang araw, nabuhayan ang loob niya sa pagnanais na makaganti sa mga taong gumawa nun sa dalaga. Ang puso niya ay nabalot ng galit at puot. Puot na punong-puno ng sakit at paghinagpis. Ang mga naranasan niya ang siyang nagtulak sa kanya na mabuhay at makapaghiganti. Napapitlag pa siya nang maramdaman ang kamay ng binata na humawag sa kamay niya. It's okay, mahinahong wika ni Shane sa dalaga na tila nahulaan ang iniisip nito. I'm sorry, ang tangi na sabi na lamang niya. Nga pala, I have a good news for you. Nakausap ko ang isa sa mga doktor na kakilala ko. I told her na kailangan ko ng mga mata para sa operasyon mo. Mahaba ang pila, pero uunahin ka niya. You know her too. Nakangiti pa niyang pagbabalita sa dalaga. Gusto niyang matuwa sa sinabing iyon ni Shane, pero hindi maikakaila ang takot na naramdaman niya. Paano kung sa muling paggising niya, nasa loob na uli siya ng mental hospital? Sa lugar na kung saan nanaisin mo na lang na mawala sa mundong to. Shane, huwag kang mag-alala. Babantayan kita.
at hindi ko nahayaang pang mawala ka. Pangako, hindi ako aalis sa tabi mo. Babantayan at poprotektahan kita kahit na ikamatay ko pa. Puno ng katotohanang sabi niya sa dalaga at masuyang pinisil ang palad nito. Si Shane ang nag-iisang lalaki na palaging nakabantay at nakaprotekta sa kanya mula pa nung mga bata sila. Ang binata ang nag-iisang lalaking may malasakit kay Ashley. Tila may sariling isip ang mga kamay niya na kusang kumikilos. Pagguway, masuyang niyakap ang binata kasabay ng pagtulo ng luha sa mga mata niya. Shane, mula sa araw na to, huwag kang aalis sa tabi ko. Huwag mo akong iiwan mag-isa. Pakiusapan nito na animoy paslit na ayaw mawala sa ama. Pangako, palagi akong nasa tabi mo at hindi kita iiwan anuman ang mangyari. Ganting bulong niya bago marahang hinaplos ang likod nito upang pakalmahin sa muli na naman nitong pagpalahaw ng iyak. Noon lang tila nagkaroon ng kakampi ang dalaga. Muli siyang sumiksik sa balikat ng binata. Sumanda sa matipunong dibdib nito. Nang matiyak na nakatulog na ang dalaga ay saka naman minabuti ni Shane ang umuwi sa mansyon nila at pansamantalang iniwan ang dalaga kay Aling Lourdes at ilang mga bantay ng bihasa sa pagkikipaglaban. Nadatnan niya ang ina at kapatid na nasa dining room na tila may pinag-uusapan ng mga sandaling iyon. Nahinto lang ang mga ito na makita siya. Mabuti naman at umuwi ka na. Shane, hindi mo kailangan magstay sa apartment mo. Wika pa nito. Mom, hindi na po ako bata. Simpleng sagot niya. Anyway, anong pinag-uusapan niyo ni Kuya a while ago? Usisa pa niya sa mga ito nagkakatinginan. It's nothing, sagot ni Joshua sa kapatid na siyang unang nakabawi mula sa pagkagulat. Tumaas ang kilay ni Shane sa naging sagot ng kapatid. Alam niyang may tinatago ang mga ito. I have a good news. Alam niyo bang may nakuha na akong impormasyon tungkol kay Ashley? Anya na halatang binitin ang sasabihin para tignan ang reaksyon ng dalawa. Where is she? Ang agad na tanong ni Joshua. Saan mo siya nakita? Hindi ko alam at mas lalong hindi ko pa siya nakita. Pansin ko lang, parang balisa kayong dalawa. May dapat ba akong malaman? O baka naman may hidden darkest secrets kayong dalawa na hindi ko nalalaman? Puna niya sa mga ito sa marahang tinig. Pagkuway, matamang tinitigan ang mga ito. Shane, pinagdudahan mo ba kaming dalawa ni Mommy sa nangyari kay Ashley? Alam mong kasama niya ako sa aksidente. Wika pa nito. Bakit ko naman gagawin yun? Pamilya tayo, di ba? Walang lokohan, walang taguan ng lihim. Wika pa niya. Nga pala kuya, may gusto akong ipakita sa'yo. I'm sure matutuwa ka. Nakangiti niyang wika. Ngunit sa likod ng kanyang mga ngiti ang isang nagbabadyang panganib para sa kapatid. Matapos kumain, minabuti niyang isama ang kapatid sa pupuntahan niya. Una niya itong dinala sa amusement park. Tiniyak niyang magiging masaya ang kapatid. Na mag-alas 9 na ng gabi, minabuti niyang ayain ng umuwi si Joshua. Sinadya niyang dumaan sila sa stoplight. Alam mo kuya, hanggang ngayon, pinag-iisipan ko pa rin ang nangyari 2 years ago. Kung tama ang pagkakaalala ko, ikaw ang nag-drive ng sasakyan bago ka nalumpo. Kaya naman, naging malaking palaisipan sa akin ang sinabi mo 2 days ago. Ang sabi mo, nabali ang buto mo habang pinagsasamantalahan ang babaeng mahal mo. Binali ng mga taong yon. Tama ba ako? Paalala niya. Shane, ano ang pinupunto mo? Taka nitong usisa. Simple lang, posibleng nagsisinungaling ka o baka naman mali lang ako ng pag-aakala. Yung nabanggang sasakyan, hindi naman talaga ikaw ang nagmamaneho noon, hindi ba? Kundi si Ashley. Nung tinangka niyang tumakas sa'yo,
nabangga ang sasakyan niya. Paglalahad pa niya sa buong katotohanan. Paano ko magagawa yun sa babaeng mahal ko? Dahil nakipaghiwalay siya sa'yo ng araw na yun bago ang aksidente. Hindi mo matanggap na iniwan ka niya. Kinagawa mo yun sa kanya. Ang galit niyang sigaw. Shane, nahihibang ka na? Paano mo ipapaliwanag ang pagkalumpo ko? Sa tingin mo, magtsatsaga ako na umupo sa wheelchair araw-araw dahil sa pagpapanggap ng sinasabi mo? Ang galit na wika ni Joshua sa kapatid. Sa halip na sumagot, ngumisi lang ang binata. Pagkuway, marahang itinulak ang wheelchair. Shane, anong binabalak mo? Ang kinakabahang tanong ni Joshua. Malalaman natin ang kasagutan sa sinasabi mo. Tugon niya bago huminto kasabay ng pagbitaw sa wheelchair ng hawak niya. Hawak mo ang sarili mong buhay ngayon, my dear brother. Ngisi pa niya matapos huminto at hinarap ito. Pagkuway, muling nagpatuloy sa paglalakad at iniwan ang kapatid sa gitna ng kalsada. Shane, nababaliw ka na? Galit pa nitong sigaw sa kapatid. Samantalang, matamang nakatingin lang si Shane sa kapatid habang pinapanood kung paano nito mapapanindigan ang kasinungalingan. Patunayan mong mali ako nang iniisip sa'yo, kuya. Bulong niya sa kawalan habang tila nadudurog ang puso niya sa nakikita. Ayaw niyang isipin na may kinalaman nito sa nangyari kay Ashley, pero tanga lang ang hindi mapupunay yon. Shane, tawag ng isang agent bago lumapit sa binata. Pagkuway, pinagbasdan si Joshua. Kumpirmado na may kinalaman nga siya sa nangyari. Nakuha na namin ang CCTV record sa mental at nakunan nga siya doon. Pagbibigay alam nito. Hulihin niyo na siya. Alam kong hindi siya tatayo para magbukha siyang kaawa-awa sa mga mata ng iba. Utos niya. Pero hindi sapat ang ebidensya natin laban sa kanya. Pwede niyang i-deny ang bagay na yun. Kailangan natin ng concrete evidence para makakuha tayo ng warrant of arrest. Sagot ng agent. Kung ganon, ako nang bahala. Patutunayan kong nakakalakad siya at siya ang nasa likod ng pagkawalan ni Ashley. Mariing wika niya habang nakatingin sa kapatid na hindi pa rin kumikilos. Anong binabalak mo? Malapit na mag-go ang stoplight. Kabadong tanong ng agent lalo nang magsimulang maglakad ang binata pabalik sa kapatid. Ito lang ang paraan para makakuha tayo ng ebidensya. Sagot pa niya habang patuloy sa paghakbang. Nababaliw ka na ba? Kapag ginawa mo yan, ikaw ang malalagay sa alanganin. Gusto mo bang mamatay? Kapag namatay ka, kawawa si Ashley. Mawawalan siya ng kakampi. Saglit na tigilan si Shane sa sinabing iyon ng agent. Pagkuway, muling bumalik sa tabi nito. Kunin niyo na siya. Utos pa niya na tila natauhan. Sa pagkakataong iyon, kumalma ang binata. Nawala ang galit sa mukha nito. Marahil naisip ni Shane ang kapakanan ni Ashley. Matapos dalhin sa kanya ng ilang agent, ang kapatid ay tahimik na dinala niya ito pabalik ng sasakyan niya. Shane, tawag ni Joshua sa mahinang tinig. Patawarin mo sana ako. Pero tama ka. Ako ang dahilan kung bakit nawala si Ashley. Ako ang dahilan kung bakit naging miserable ang buhay niya. Nung araw na yun, gusto niya makipaghiwalay sa akin. Ayaw kong pumayag ang sabi ko, gagawin ko ang lahat para maging miserable ang buhay niya. Hindi ko matanggap ang pakikipaghiwalay niya sa akin. Kaya nagawa ko ang bagay na yun. Pero bakit? Bakit nagawa mo yun sa kanya? Wala siyang ibang ginawa, kundi ang maging mabuti sa pamilya natin. Ang di makapaniwalang tanong ni Shane sa kapatid. Nung araw na nasa bar ka at nakikipag-inuman, kasama ko siya noon. Nung malaman niyang naroon ka at nakikipag-away dahil sa sobrang kalasingan, nagmamadali siyang pumunta doon para awatin ka. Nung dumating kami,
May isang lalaking nag-abot sa'yo ng alak. Inagaw ko sa'yo ang alak bago mo pa mainom yun. Only to find out na may inilagay silang bawal na gamot na siya nagpawala sa katinuan ko. Hindi yun napansin ni Ashley dahil abala siya sa pag-aalaga sa'yo. At dahil na rin sa galit at selos ko, nagawa ko ang bagay na yun sa kanya. Pag-amin ni Joshua sa kapatid. Pero bakit? Ikaw ang pinili niya. Paano mo nagawa yun sa kanya? Pinili niya ako dahil akala niya pagmamahal ang nararamdaman niya para sa akin. Nung lumayo ka sa kanya at nakipag-date sa ibang babae, madalas kong napapansin na hindi na siya masaya sa akin. Palaging ikaw ang hinahanap niya at doon niya lang na-realize na ikaw ang gusto niya. She mistook her feelings kasi akala niya kaibigan lang ang nararamdaman niya para sa'yo. Hindi ko matanggap na iniwan niya ako dahil sa'yo. Sagot nito sa kapatid. Napakamakasarili mo. Hinayaan ko siya sa'yo dahil akala ko mas makakabuti para sa kanya na sa'yo mapunta. Bata pa ako noon. Hindi ko pa alam kung ano ang tama sa mali. Inisip ko noon na kapag pinilit ko ang nararamdaman ko para sa kanya, baka mawala siya sa akin ng tuluyan. Pero ikaw, hindi mo naisip ang kapakanan niya. Anong klaseng tao ka ba? Galit pa niyang sigaw. Shane, I'm sorry. Kahit kailan, hindi mababalik ng sorry mo ang mga panahong nawala kay Ashley. Hinayaan mo siyang mabuhay ng miserable. Alam mo kung anong pinakamasakit? Ang makita siyang nangangapa sa dilim dahil nawala ang pinakaiingatan niyang mga mata. Ang napupuyos sa galit na sigaw ni Shane sa kapatid. Kung halos madurog ang puso niya ng mga sandaling makita ang dalaga sa ganung kalagayan, sigurado siyang mas nadudurog ang puso ni Ashley sa katotohanang hindi nito masilayan man lang ang liwanag. I'm really sorry. Halinghing ni Joshua sa pagkakataong iyon, napaluhod na sa harapan ng kapatid. Kahit anong pagmamakaawa mo, hindi mo na ibabalik ang panahon na nawala kay Ashley. Ang buhay na inalis mo sa kanya. Inalisan mo siya ng karapatang makakita at muling masalayan ang mundo. Nung hindi ka pa makontento, kinulong mo siya sa mental. Tiniyak mong magdurusa siya araw-araw. Napakahayop mo. Sa ginawa mong yun, parang gusto kitang patayin. Galit na sigaw ni Shane, bagamat punong-puno ng paghihirap ang puso niya. Hindi siya makapaniwalang ang taong gagawa nun kay Ashley ay malapit pa sa kanya. Ang taong pinagkakatiwalaan niya sa kaibigan, ang babaeng pinaubayan niya sa nakakatandang kapatid. Walang kapatawaran ang ginawang iyon na nakakatandang kapatid at walang kapantay na sakit na nararamdaman niya ng mga sandaling iyon. Sakit na may halong galit sa puso ng binata. Ipinaubayo ko sa iyo si Ashley dahil akala ko mapapabuti siya sa mga kamay mo. Dahil mas mabuti kang tao kaysa sa akin. Pero hindi ko inakala na ikaw ang tatapos at magiging dahilan para mawala sa kanya ang lahat. Wika pa niya habang nakakuyom ng kamao. Habang nangingit-ngit-ngit sa galit si Shane, hagulgol naman na umiiyak ang kuya niya na halos lumuhod na sa harapan ng binata. Puno ng pagsisisi ang nararamdaman nito ng mga sandaling iyon. Kahit ikamatay mo pa, hindi kita mapapatawad sa ginawa mo sa babaeng pinakamamahal ko. Sinabi ko na sa'yo noon na huwag mo siyang paiiyakin, magtangkang saktan man lang siya dahil oras na ginawa mo yon, nakahanda akong pumatay para sa kanya. Wika niya bago galit na sinapaan ang kapatid. Sa puso ni Shane, nangingibabaw ang galit at puot dahil sa mga nalaman niya. Wala siya sa tamang katinuan ng mga sandaling iyon. Shane, tama na! Sigaw ng agent na sinundan pala ang magkapatid ng mga sandaling iyon. Pero tila walang naririnig si Shane. Nagpatuloy lang siya sa pambubugbog sa kapatid na noon ay mas piniling saluhin ang bawat suntok niya. Awatin niyo siya, utos pa ng agent sa mga kasama nito.
Mabilis na kumilos ang mga ito at pilit na ilalayo ang binatang nagwawala ng mga sandaling iyon dahil sa galit. Shane, huminahon ka. Kailangan ka ni Ashley. Huwag mong dungisan ang mga kamay mo nang dahil sa galit ang nararamdaman mo. Isipin mo si Ashley. Kapag napatay mo ang kapatid mo, makukulong ka at mahihirapan si Ashley. Huwag mo nang dagdagan pa ang nararamdaman niyang paghihirap. Anang agent, dahilan para matigil si Shane sa pagpupumiglas. Pagkuway, nangihinang napaupo ito, kasabay ng pagpalahaw nito ng iyak na tila hindi nito matiis ang sakit na nararamdaman. Sa kabilang banda naman, napalingon si Ashley sa may pinto na narinig na bumukas iyon. Na mga sandaling iyon, nasa sala siya at hinihintay ang pagdating ni Shane. Shane, ikaw na ba yan? Anya na tumayo. Sa halip na sagot ang marinig, natugon mula dito, isang mahigpit na yakap ang isinalubong sa kanya ng binata. Yakap ng punong-puno ng iba't ibang emosyon. Shane, sambit pa niya. Anong nangyari? Bakit ka malungkot? I'm sorry. Hindi man lang kita naprotektahan. I'm sorry kung wala akong nagawa ng mga panahong kailangan mo ko. I'm sorry kung nahuli ako. Hinging pa umanhin ni Shane habang patuloy sa pag-iyak. Shane, wala kang kasalanan sa nangyari noon. Kaya naman, Ashley, mula sa araw na to, huwag ka nang aalis pa sa tabi ko. Huwag mo na akong iiwan pa. Dahil hindi ko nakakayanin pa kapag may nangyaring masama ulit sa'yo. Hindi ko na mapapatawad pa ang sarili ko kapag nangyari yun. Masuyang hinagod ng dalaga ang likod ni Shane na noon ay mahigpit na kayakap sa kanya. Sa nakalipas na 2 taon na pamalagi niya sa loob ng mental sa malaimpyernong lugar na yun, ni minsan hindi nawala sa isip niya si Shane. Ito ang naging dahilan kung bakit mas pinili niyang mabuhay, kung mas ninais niyang makawala sa lugar na yon. Alam niya kasing hindi ito titigil hanggat hindi siya nakikita o hindi nalalaman ang tunay na dahilan ng pagkawala niya. Tanging si Shane ang nag-iisang tao na may malasakit sa kanya. Dalisay ang puso nito. Nagkamali man siya sa nararamdaman niya ng mga panahong iyon, pero nung magsimulang lumayo sa kanya ang binata noon, niya lang nalaman ang tunay na halaga nito sa buhay niya. At ngayon, natagpuan na siya nito. May bahagi ng puso niya ang nasasaktan at nagagalak dahil muli siyang natagpuan nito. Shane, sambit niya at hindi napigilan ang sarili na maluha habang mahigpit na yakap ito. Bago magtuloy sa trabaho, dinala muna ni Shane ang dalaga sa ospital para sa regular check-up nito. Matapos mahigpit na binilin sa doktor na huwag magpapabayaan ang dalaga habang wala pa siya ay saka siya nagpasyang umalis para ayusin ang kaso ng kapatid. Para magkaroon ng katarungan ang nangyari kay Ashley, gusto niyang mapanagot ang kapatid sa ginawa nito sa dalaga. Habang nagmamaneho siya patungo sa police station, nakatanggap siya ng tawag mula sa kapatid na mga sandaling iyon ay nagmamaneho rin pala. Kuya, nasan ka? Tanong niya mula sa kabilang linya matapos sagutin ang tawag nito. Makinig ka sa akin, Shane. Gusto kong makinig kang mabuti sa mga sasabihin ko sa'yo. Alagaan mo si Mami. Huwag kang magalit sa kanya kung pinili niyang itago ang lahat sa'yo. Namin ni Mami. Balang araw, malalaman mo rin ang dahilan kung bakit mas pinili namin itago sa'yo ang lahat ng tungkol kay Ashley. Wala kang kasalanan, Lil Bro. Sobrang proud ako sa ginawa mo. Palagi mo sanang tatandaan na gagawin naming lahat para sa'yo, para sa ikakabubuti mo. Ano bang sinasabi mo? Medyo asar na niyang tanong sa kapatid. Naguguluhan kasi siya sa mga pinagsasabi nito. Shane, may mga bagay na dapat ibaon na lang sa limot.
Mga bagay na kailangan itama para sa ikatatahimik ng lahat. Pero maniwala ka sa akin, malinis ang konsensya ko. Darating ang araw, malalaman mo rin ang totoong nangyari. Pero gusto ko, oras na malaman mo ang lahat, huwag kang magalit at mamunghi sa mga nalalaman mo. Alagaan mo pa rin siya, gaya ng pag-aalaga mo sa kanya ngayon. Mahal na mahal ka ni Ashley. Nakahanda siyang gawin ang lahat para sa'yo. Bilin pa nito habang umiiyak. Ano bang sinasabi mo? Hindi kita maintindihan. Galit niyang sigaw mula sa kabilang linya. Alagaan mo na lang si Ashley nang higit pa sa sarili mo. Pagkamamahalin mo siya, gaya ng pagmamahal niya sa'yo. At higit sa lahat, huwag mo siyang iiwan anuman ang mangyari. Huling habili nito bago umiiyak na pinatay ang phone at muling nagpatuloy sa pagmamaneho ng mabilis. Samantalang, naguguluhang iniliko ni Shane ang sasakyan pabalik sa ospital kung saan iniwan niya si Ashley. Bakit pakiramdam niya may tinatago ang mga ito sa kanya? Nung gabing yun, bago nawala si Ashley, bakit wala siyang katandaan sa sinasabi ng kapatid niyang sinundo siya ni Ashley sa bar na yun? Ano ba talaga ang nangyari noon? Bago pa siya makarating sa ospital, tumawag ang mama niya para ibalita ang pagpano ng kapatid nang dahil sa aksidente. Gulong-gulo ang isip ni Shane ng mga sandaling iyon. Una, ang sinabi ng kapatid niya. Tapos, ang bigla nitong pagpanaw. Hanggang ngayon, wala pa rin siyang makuhang malinaw na sagot sa mga katanungan niya. Ang kapatid ba talaga niya ang nanghalik kay Ashley? Ito ba talaga ang may gawa nun? O may dapat pa siyang malaman? Lumipas ang 1 buwan. Hanggang ngayon, hindi pa rin makapaniwala si Shane na wala na ang kapatid niya. Ang nais lang naman niya ay ang pagbayaran nito ang nagawang kasalanan sa babaeng kapwa nila minahal. Hindi niya naisip na magagawa nitong tapusin ang sariling buhay upang takasan ang responsibilidad nito sa batas. Bago nawala ang kuya niya, ibinigay nito ang mga mata kay Ashley. Sa tulong ng mga mata ng kapatid niya, muling nakakita si Ashley. Muli nitong nasilayan ang magulong mundo, ang masalimuot na kapalaran ng mga tao. Shane, tawag ng ina nila, bago naupo sa tabi ng binata na mga sandaling iyon ay nakatanaw sa kalawakan na tila bakay lalim ng iniisip. Kasalanan ko ba ang lahat? Sa paghahangad ko mabigyan ng katarungan ang nangyari kay Ashley? Nawala ang nag-iisang kapatid na meron ako. Nawala ang nag-iisang kuya na sobra kong magmahal. Sagot niya sa ina na puno ng hinanakit ang tinig bago nagpakawala ng isang malalim na buntong hininga. Shane, may mga bagay na kailangan mangyari para maituwid ang isang pagkakamali. Siguro nga hanggang doon na lang ang buhay ng kuya mo. Mas pinili niyang mawala kaysa maparusahan ng batas. Ngayon, naiintindihan ko na siya kung bakit pinili niyang mawala kaysa mabuhay. Nabulag si Ashley nang dahil sa kanya, kaya marahil pinili niyang mamatay para muling makakita si Ashley. Anang ginang. Ang ibig mong sabihin, ang mga mata ngayon ni Ashley ay galing kay kuya? Ang di makapaniwalang tanong niya sa ina na bahagyang tumango. Sa ganung paraan niya lang, mapagbabayaran ang nagawa niya sa babaeng kapwa niyong minahal. Anang ginang na bahagyang ngumiti. Pero hindi sapat na kabayaran ang ginawa niyang pagpapatiwakal para mabayaran ang ginawa niyang kasalanan. Sa ginawa niyang to, natitiyak kong kamumuhian siya ni Ashley. Oras na nalaman niya ang lalaking gumawa nun sa kanya ay ang taong minsan niyang minahal. Ang masakit pa ron, nasa kanya ang mga mata ni kuya. Ano na lang ang nararamdaman niya, oras na nalaman niya na ang taong dahilan kung bakit nawala ang mga mata niya ay siya rin nagbigay sa kanya ng mga mata para muling makakita. Ang malungkot niyang wika sa ina. Shane, hindi malalaman ni Ashley ang lahat.
Kung itatago natin sa kanya ang tungkol sa mga nangyari, ang pagkawalan ng kuya mo, palabasin nating na aksidente siya. Ang tungkol sa mga mata, mas mabuting ibaon na lang natin lahat sa limot. Mommy, paano niyo nasasabi ang kanyang bagay? Naiisip niyo ba ang nararamdaman ni Ashley? Maging ang nararamdaman ko? Ako ang dahilan kung bakit namatay si kuya. Ako ang dahilan kung bakit nalagay sa kapahamakan si Ashley. Ako ang dahilan ng malungkot na pangyayari at trahedya sa buhay nila. Paano ko harapin ngayon si Ashley? Dala ang katotohanan yun. Ang frustrated yang tanong sa ina. Shane, tawag ng ginang sa anak na nakahawak sa ulo na tila ba hindi malaman ang gagawin. Kailangan mong maging matatag para kay Ashley. Kailangan mong ipakita sa kanya na okay ka lang. Payo pa nito. Ma'am, natatakot ako. Paano kung isang araw bigla na lang malaman ni Ashley ang totoo? Paano kung iwan niya ako muli? Tanong niya. Shane, kung dumating man yung araw na kinakatakutan mo, kailangan mong sabihin sa kanya ang totoo. Kung iwan ka man niya, bigyan mo siya ng panahon makapag-isip. Huwag mo siyang pilitin na ikakatrigger ng utak niya. Baka mas lumala lang ang lahat. Payo pa nito. Mommy. Minsan, mas magandang hayaan na munang lumamig ang sitwasyon sa panandali ang panahon upang mapagnilayan ang hindi magandang pagkakaunawaan. Para makalman niyo ang isa't isa, ang galit na nararamdaman niyo para hindi na lumala pa ang anumang hidwaan sa pagitan niyo. Shane, lumaki kang hubog sa kabaitan. Lumaki kang may dignidad. Kaya naman, gusto kong higit na unawaan mo siya. Thank you, Ma'am. Ang nakangiti na niyang wika sa ina na masuyong pinisil lang ang pisngi niya. Samantalang, natigil sa pagsusuklay si Ashley matapos pagkatitigan ang mga mata sa salamin. Isang buwan na rin kasi ang nakalipas mula na maoperahan siya para muling makakita. Walang kakurap-kurap na nakatitig lang siya sa salamin hanggang sa marinig niyang bumukas ang pinto at walang imik na pumasok si Shane. Nagtataka pa itong nakatingin sa kanya. Bakit? Takang puna ng binata. Wala naman. Para kasing familiar sa akin ang mga matang to. Sagot pa niya sa binata bago muling itinuloy ang pagsusuklay. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Shane bago lumapit sa dalaga. Bahagya pa niyang iniikot ang upuan nito paharap sa kanya. Napatikim si Ashley bago napataas kilay na makitang seryoso ang mukha nito na nakatitig sa kanya. Masuyo siya nitong dinampian ng halik sa labi, banayad bagamat punong-puno ng pagmamahal. Gusto ko nang magselos, ang wika ni Shane sa dalaga na mas lalong napakunot noo sa sinabi niya. Magselos? Para saan? Taka niya ng puna, pero nagpakawala lang ito ng isang malalim na buntong hininga bago masuyong pinisil ang kamay ng dalaga. Sa mga mata mo, you admire it a lot. Ang kunway nagsiselos pa niyang wika sa dalaga na ngumiti lang sa kanya. Pagkuway, binawi nito ang mga kamay na kanina ay hawak niya. Masuyong hinaplos ni Ashley ang pisngi ng binata. Pagkuway, pinakatitigan iyon. You're such a kid. Hingus niya. Pagkuway, bahagya iyon sinampal. Tapos ka na ba magluto? Nagugutom na ako. Hingus pa niya. Isang natamis na ngiti ang sumilay sa labi ni Shane. Ngunit sa likod ng kanyang mga ngiti, isang mapait na katotohanan ang nakatago roon. Let's go? Gutom na ako? Aya ni Ashley sa binata na bahagyang tumango sa kanya. Nauna na siyang tumungo sa kusina. Hindi niya kasi matagalan na makita ang binata na nasa ganong kalagayan. Alam niyang nagpapanggap lang itong masaya sa harapan niya. Mula nang mangyari ang car accident,
Napansin niyang naging kakaiba ang kilos ng binata. Naging malungkot ang mga mata nito. Pansin niyang palagi itong wala sa sarili, na tila baka ilalim ng iniisip, at sa tuwing nasa paligid naman siya, pinipilit ito ang sarili na magpanggap na masaya sa harapan niya. Bagamat hindi maikakaila ang lungkot na dinadala nito. Nasasaktan siya na makita si Shane na may lungkot na dinadala. Si Shane ang pinakamahalaga para sa kanya higit sa ano paman. Matapos kumain, sinamantala niya ang pagkakataon na makausap ito ng masinsinan. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan niya bago tuluyang humarap kay Shane. Isang linggo na lang, babalik na siya sa sarili nilang kumpanya bilang presidente. Shane, tawag niya sa binata. May problema ba? Kailangan mo magpahinga ng maaga. May pasok ka pa bukas. Wika ni Shane sa mababang tinig. Ano naman ang gagawin ko? Mag-sign lang naman ako ng mga contract at wala na akong gagawin dun kundi ang maupo. Sagot pa ni Ashley sa binata na nakangiti. Ang sarap ng buhay ko bilang bagong presidente ng kumpanya. Mauupo lang ako, tamang sign ng contract. Kailangan mo din i-review ang mga ilang gawain ng... Hindi ba at trabaho mo yun? Hingos ni Ashley. Trabaho ng direktor? Huwag ka na nga mang-inis. Sa marketing department ako. Sagot pa niya sa dalaga. Shane, ang totoo, may gusto akong malaman. Ang pagkawala ni Josh, ang pagkakaroon ko muli ng mga mata, alam kong hindi nagkataon lang. Ang mga mata ko ngayon ay gaya ng mga mata mo. Kaya naman, sigurado ako sa isang bagay. Ang mga mata ni Josh ay nasa sakin. Kaya naman, nalulungkot ka sa tuwing nakikita mo ako kasi hindi mo maiwasan na maalala ang kuya mo sakin. Wika pa niya na siyang ikinatahimik ng kaibigan. Ashley, hindi sa ganun. Shane, mas gugustuhin ko pang malaman ang katotohanan kaysa magpanggap kang masaya sa harapan ko. Mas gusto ko pang masaktan habang alam ang totoo kaysa maging masaya sa kasinungalingan. Ashley, hindi mo ba ako sinisi nang dahil sa akin napahamak ka? Nang dahil sa akin nawala ang pinakamamahal mong mga mata? Nagdusa ka sa loob ng 2 taon sa malupit na lugar na yon? Tanong niya sa dalaga na bahagyang nalungkot. Magsisi man ako ngayon, sisihin man kita, hindi ko na maibabalik pa ang nakaraan. Bagkus, maibabalik lang nun ang sakit. At isa pa, ginusto kong puntahan ka na hindi iniisip ang kapakanan ko. Kung ano man ang nangyari noon, wala akong sinisi, kundi ang taong gumawa nun sa akin. Siguro ngayon, pinagbabayaran na niya ang karma niya. Ashley, I'm sorry. Hindi ko alam mga nangyari sa'yo ng mga panahong kailangan mo ko. I'm sorry kung hindi man lang kita natulungan, kung wala akong nagawa. Shane, hindi mahalaga ang lahat ng yun sa'kin. Oo, nawalan ako ng dignidad dahil sa nangyari. Nawala ang mga mata ko. Pero ang taong pinakamahalaga sa'kin, ang higit na mahalaga sa lahat, yun ay ikaw. Masaya akong malaman na buhay ka at hinanap mo ko. Wika pa niya sa binata na natigilan. Wala namang nangyaring masama sa akin, kaya I'm sorry. Hinging pa umanhin pa niya sa dalaga na masayong ngumiti sa kanya. Pagkuway, pinising nito ang pisngi niya. Shane, gusto kong maging honest ka sa akin. Nung araw na palagi kang umalis ng bahay, sa tuwing iniisip mong nakakatulog ako, lagi mong kausap nun ng isang prosecutor. Nagpanggap akong walang alam. Alam ko nang sandaling umuwi ka ng sobrang lungkot. Nung niyakap mo ako ng sobrang higpit, alam kong nung araw na yon, nalaman kong sino ang taong gumawa nun sa akin. Gustong gusto kitang tanungin ng mga sandaling yun. Pero gaya mo, natatakot din akong malaman ang lahat ng kasagutan. Ashley, deserve mong malaman ang buong katotohanan. Kaya bakit ka matatakot na? Dahil nararamdaman kong hindi ka pa handang sabihin sa akin ang totoo.
Kaya minabuti kong manahimik na lang. Alam ko na sobra kang nasasaktan. Sabihin mo sa akin, ang taong yun ay si Josh. Tama ba ako? Muli ay tanong niya na siyang ikinatigil nito. Ashley, sambit pa niya. Siya ang lalaking gumawa nun sa akin. Bagay na hindi mo matanggap, kaya naman itinago mo sa akin. Pero hindi ako manhid para hindi yun maramdaman. Nawala man ang mga mata ko, pero ang pakiramdam ko, nanatili. Mas naging malakas pa nga kaysa sa inaasahan ko. Anya na bahagyang napaatras sa binata. Ashley, I'm sorry. Hindi ko kasi kaya na sabihin sa'yo ang bagay na yun. Hindi ko kayang tanggapin ang buong katotohanan na ako ang dahilan kung bakit nalagay ka sa kapahamakan, kung bakit nawala ang mga mata mo. Sa pagnanais kong malaman ang buong katotohanan at mabigyan ka ng hustisya na wala ang nag-iisang kapatid na meron ako. At isa pa, hindi ko alam kung ano ang gagawin ko sa oras na nalaman mo ang buong katotohanan. Ang ginawang kahayupan ng kuya ko, alam kong walang kapatawaran. Pag-amin pa niya. Kaya minabuti mong itago na lang sa akin at magpanggap sa harapan ko. Shane, alam mo kung ano ang pinakamahalaga sa akin. Yun ay ang buong katotohanan. Para mapalaya ko na rin ang sarili ko sa mapait na pangyayaring naranasan ko. Shane, yun ang pinakamalaking bagay na kailangan ko. Higit sa ano pa man. Ang hindi naiwasang iyak niya sa binata na paawang ang labi. Ashley, sambit niya bago mabilis na lumapit sa dalaga at iyakap ito ng mahigpit. I'm sorry kung pinangunahan ako ng takot. I'm sorry kung hindi ko agad nasabi sa'yo. I'm sorry sa nangyari. Hagulgol niyang hinging paumanhin sa dalaga. Shane, kahit kailan, hindi nabubura ng sorry ang sakit na nilikha ng isang tao. Ang ginawa ng kuya mo ay walang kapatawaran. Tama ka sa bagay na yon. Pero alam mo yung pinakamasakit sa lahat? Ang ginawa mong pagtatago sa akin ng katotohanan na siyang kailangan ko para tuluyang makalimutan ang lahat ng sakit na naranasan ko sa loob ng 2 taon. Bago mo pa ako matagpuan, tiniis ko yung sakit at pakiramdam na mawalan ng pag-asa na mabuhay pa. Ang mga pasadilim, lahat ng yun, tiniis ko sa loob ng 2 taon. Kaya paano mo nagagawang itago sa akin ang lahat na nalaman mo? Sa lahat ng tao, bakit ikaw ang kailangan magtago na isang sekreto na siyang kailangan ko upang makawala sa masakit na nakaraan? Puno ng hinanakit na sabi niya sa binata. I'm sorry. Tinapos niya ang buhay niya para takasan ang pananagutan niya sa batas. Binigay niya sa akin ang mga mata niya. Para ano? Bilang kabayaran sa kasalanang nagawa niya? Sa tingin mo, sapat na yung ginawa niya? Kahit kailan, hindi naging sapat ang buhay ng isang tao bilang kabayaran sa mga nagawa niyang pagkakamali. Ang galit niyang sigaw sa binata sa unang pagkakataon. Hindi kasi niya matanggap kung bakit may mga taong nakakagawa ng mali, ngunit hindi kayang harapin ang pananagutan ng mga ito sa batas man o sa mata ng Diyos. Hindi niya maintindihan kung bakit may mga taong kaya magsinungaling, matakpan lang ang katotohanan. Hindi ba alam ng mga ito na mas masakit ang mabuhay sa isang kasinungalingan? Wala ba talagang ideya ang mga ito na tanging katotohanan lamang ang mapapalaya sa kanila mula sa masalimuot at masakit na nakaraan? Isang katotohanang pilit na tinatago ng mga ito sa kanya. Katotohanang dumudurog sa puso niya. Masaya ka bang pinaglalaruan ang nararamdaman ko? Alam mo ang totoo, pero minabuti mong itago sa akin. Masaya ka na ba sa ginawa mo? Namumuhi ako sa'yo. Sa lahat ng tao na higit kong pinagkakatiwalaan, ikaw pa ang gumawa nito sa akin. Sana mawala ka na sa buhay ko. Ang galit niyang sigaw sa binata. Hindi umimik si Shane sa sinabing iyon ng dalaga. Bagkus, nakatingin lang siya dito. Blanko ang mukha niya. Hindi siya makapaniwala sa mga binitawan nitong
salita sa kanya. Naiintindihan niya ang pinanggagalingan ng galit ito. Nagkamali siya sa hindi pag-amin sa katotohanan. Bagkus, nagsinungaling siya upang pagtakpan ang katotohanan. Isang buwan matapos maupo si Ashley sa posisyon niya bilang bagong presidente ng kumpanya na pagmamay-ari ng sarili niyang ama, isang buwan na rin mula nang putulin niya ang ugnayan nila ni Shane. Nagkikita pa naman sila ng binata at nagkakausap, ngunit ito ay patungkol lamang sa negosyo. Hinayaan na rin naman siya nito. Marahil nirespeto ni Shane ang gusto niya. May mga pagkakataon na ito ang nasa isip niya. Aaminin niya na mula nang putulin niya ang ugnayan nila ng binata, walang araw na hindi siya nasasabik na makita ito. Nasasabik siyang makasama si Shane. Ngunit sa tuwing nakikita niya naman ito, hindi maiwasang masaktan. Miss Ashley, kailangan ko na po yung files. Nakapag-sign na po ba kayo? Anang sekretarya na lumapit sa dalaga na noon ay tila kay lalim ng iniisip. Oo, tapos na po, sagot pa niya. Miss Ashley, huwag niyo sanang mamasamain ang sasabihin ko. Pero sa tingin ko, hindi lang kayo ang nahihirapan sa ngayon. Nakikita kong madalas na tila wala sa sarili si Director Shane. Madalas siyang nakatingin sa kawalan na tila ba kay lalim ng iniisip. Kung mahal niyo ang isa't isa, sa tingin ko, oras na rin para pakawalan niyo ang kung anumang nangyari noon. Wika pa nito. Mula pagkabata, kilala ko na kayong dalawa. Hindi kayo mapaghiwalay. Sa tingin ko, kung meron mang higit na hihirapan ngayon, yun ay si Shane. Siya ang naging dahilan kung bakit nangyari ang trahedya sa buhay niyo. Ang pagkawala ng kuya niya at paglayo mo sa kanya. Payo pa nito sa dalaga. Auntie, tawag niya. Ashley, nung araw na wala ka, halos mabaliw si Shane sa paghanap sa'yo. Halos hindi siya magpahinga para lang matagpuan ka. Kahit may meeting, iniiwan niya para lang makakuha ng impormasyon mula sa'yo. Nung araw na nalaman niyang may nakakuhang impormasyon ang mga pulis, pinili kanyang puntahan kaysa ang dumalo sa meeting ng Board of Directors. Pero nabigo siya noon kasi niluloko lang pala siya ng lalaking yun. Na-aksidente pa ang motor niya noon. Kahit may sugat siya, hindi niya yun ininda. Bagkos, mas nanaig ang pananais niya na mahanap ang lalaking nagsasabing nakita ka. Tahimik lang siya habang nagkukwento ang matanda. Hindi niya alam na ganun pala ang dinanas ni Shane na mga panahong nawala siya. Ang dami nitong pinagdaanan para lang mahanap siya. Ngayon pa ba siya bibitaw? Ngayong abot kamay na siya nito? Miss Ashley, si Director Kim ay nagpasa ng resignation letter sa chairman. At ngayon ang alis niya. Kung mahal mo siya, hindi ba dapat napigila? Bago pa niya matapos ang sasabihin niya, mabilis na tinlikuran niya ito. Kumari pa siya ng takbo patungo sa marketing department kung saan si Shane naka-assign. Samantalang, nakangiting sinundan ng tingin ng sekretarya ang dalagang tumatakbo. Mula sa kabilang banda naman, matapos marinig ang sinabi ng ina mula sa kabilang linya, halos takbuhin na ni Shane ang buong palapag patungo sa opisina ng dalaga na noon ay nakita niya sa hallway na tumatakbo papalapit sa kanya. Agad na magkayakap silang dalawa ng mahigpit na tila ba takot pakawalan ang isa't isa. Huwag kang umalis. Pakiusap. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Oras na nawala ka pa sa buhay ko. Bulong ni Shane habang mahigpit na yakap ang dalaga. Anong sinasabi mo? Hindi ba at ikaw ang aalis? Puna pa niya sa binata na may pagtataka. Teka, ako ang aalis? Bakit naman ako aalis? Pinaghirapan kong hanapin ka, kaya bakit aalis ako? Litong tanong ng binata sa dalaga. Hindi ka aalis? At hindi totoo yung resignation letter? Takapang tanong ni Ashley sa binata na patango. Kaya ka tumakbo dahil akala mo aalis na ako? Takampo na ni Shane
at masuyong hinaplos ang pisngi ng dalaga na nakatitig sa kanya. Akala ko kasi iiwan mo ako uli, pag-amin niya. Teka, hindi ba inakala mong aalis din ako? Sinabi ni Mami yun, hindi ko alam na pinagtripan niya lang pala ako. Sagot pa niya. Namiss ko to. Nakangiti niyang bulong bago siniilang halik sa labi ang dalaga na halatang nagulat sa simula bagamat tinugon pa rin nito ang mga halik niya. I miss you so bad, Shane. Bulong niya matapos itong pakawalan ang labi niya. Mahigpit na niyakap niya ito. Hindi mo na ako iiwan pa? Tanong niya habang nakataas kilay sa dalaga bagamat ang mga kamay ay nanatiling nakahawak sa bewang nito. Hinding-hindi na ako aalis pa sa tabi mo. Kaya naman, huwag ka nang mabahala pa. Bulong niya at masuyo itong binuhat. Shane, put me down. Baka mamaya may makakita sa atin. Ano naman ngayon? You're already mine. Sa akin ka lang at wala nang iba. Nakangiti pa niyang tugon sa dalaga. Too possessive. Biro niya na nakangiti sa binata. I love you, my queen. Bulong ni Shane sa dalagang nakatitig sa kanya. I love you too, my hero. Tugon niya. Lumipas ang 5 taon. Mami! Mami! Sigaw ng 4 na taong gulang na si Amity Dwine. Napapailing naman na tumayo si Ashley mula sa pagkakaupo sa rock chair bago hinintay ang anak na makalapit sa kanya at kinarga ito. Mami, Amara is bad. Sumbong pa nito sa ina na nakapuot. Ano namang ikinabad ko? It's all your fault. Ayoko makita ang mukha mo. Hingos ni Amara sa twin sister niya. Yes, may kambal sina Ashley at Shane matapos ang kasal nila. Agad naman silang binayayaan ng 2 supling. Dan, cover your eyes o kaya naman tanggalin mo at ipakain mo sa ibon. Sagot naman ng isang bata. Kids, enough! Awat ni Ashley sa 2 bata. Anong sabi ko? Huwag kayong mag-aaway, kundi pareho kayong malalagot sa akin. But mommy, she's so annoying. She told I'm ugly. Sumbong pa ng isa. Pero magkamukha kayong 2. Ibig sabihin, pareho kayong ugly. Singit ni Shane na siyang ikinalingo ng 2 bata. Kadarating lang kasi niya nang maabutan ang mag-iina niya na nagtatalo. Daddy! Tawag ng kambal at patakbong yumakap sa ama. Binigyan niyo na naman ba ng sakit sa ulo ang mami niyo? Magilo niyang tanong sa mga bata. Daddy, is it true na I'm ugly? Tanong pa ni Amity Dwine. Anya na bahagyang napasulyap sa asawa. Sa tingin ko, baby, tama si Amara. Biro niya sa bata nang biglang pumalahaw ng iyak. Bad ka, Daddy. Sabi mo, kamukha ko si Mommy. Then Mommy is ugly too? Iyak pa nito. Sige, asarin mo pa. At sisipaan talaga kita pag hindi mo yan napatahan. Banta ni Ashley sa asawa na nakangiti at halatang tuwang-tuwa na makitang umiiyak ang anak. I told you, you're ugly. Hingos ni Amara sa kambal na muli namang pumalahaw ng iyak. Stop crying na, baby. Lalo kang papangit. Sige ka. Awat niya sa bata na lalo lang lumakas ang iyak. Shane! Tawag ni Ashley sa asawa na tuwang-tuwa sa pagpapaiyak ng bata. Oops, baby, stop crying na. Mommy will get mad. Gusto mo bang itapon ka niya sa basurahan kung saan napulot ka namin? Anya sa bata sa pabirong tinig na siyang ikinaiyak lalo nito. Inis na binatukan naman ni Ashley ang asawa na tuwang-tuwa sa pagpapaiyak sa anak nila. Mommy, ampun lang ba ako? Tanong pa nito. No, baby. Inaasar ka lang ng daddy mo. Look, magkamukha tayo, okay? Magilo niyang tugon sa bata na umihikbi pa rin.
Maingat na pinunasan niya ang pisngi nito na basa ng luha. Did Daddy love me? Usisa pa nito. Of course, I love you, baby. Sagot ni Shane at masuyong hinalikan ang pisngi ng anak. But I love teasing you. You're my crybaby. Unlike your sister, ang hirap niyang paiyakin. I know how to make her cry, Daddy. Voluntaryo pa nito sa ama na pakunot noo. Kid, stop. Especially you, Han. Awat ni Ashley sa mag-aama niya. But Mami, gusto kong makitang umiyak si Amara. Puot pa ni Amity Dwayne sa ina. I'm not crybaby like you. Hingus ni Amara sa kambal. Enough kids. Darating ang grandma niyo mamaya. Gusto niyo bang maabutan niya kayong nag-aaway? Alam niyo naman na ayaw niya nag-aaway kayong dalawa. Dapat nagmamahalan kayo kasi ganun ang magkakapatid. Just like your dad and Tito Joshua nung nabubuhay pa siya. Sobrang close at mahal nila ang isa't isa. Kaya naman gusto ko magkasundo kayong dalawa at mahalin ang isa't isa. Sorry po, Mami. Sorry, Amara. Wika ni Amity Dwayne, sabay yakap sa kambal na ngumiti lang sa kanya. Samantalang, nakangiti naman si Shane na makita ang lambingan ng kambal nila. Hindi naman talaga madalas na mag-aaway ang mga ito. May pagkakataon lang talaga na hindi magkasundo ang mga ito. Nag-text si Mommy, doon na lang daw tayo magkikita sa cemetery kung saan nakalibing si Kuya. Pagbibigay alam ni Shane sa asawa. Kung ganon, umalis na tayo. Baka mainip pa si Mommy sa paghihintay sa mga bata. Tugon ni Ashley sa asawa na nakangiti. Ngayong araw kasi ang death anniversary ni Joshua na hanggang ngayon inaalala pa rin nila ang araw ng pagkawala nito. Naging masakit man para kay Ashley na tanggapin ang katotohanan na ito ang taong gumawa nun sa kanya. Bagamat natanggap at napatawad pa rin niya ito. Sapat na ang mga mata ni Joshua na iniwan sa kanya para makita niya ang halaga ng buhay at ituloy ang pangarap niya. Ang mga mata ni Josh ang nagsilbing liwanag niya sa mundo niyang walang tanglaw at madilim. Habang sakay ng kotse, napansin ni Shane ang pananahimik ng asawa. Ito ang unang pagkakataon na haharap ito sa puntod ni Joshua. Han, tawag niya sa asawa matapos gagapin ang kamay nito at masuyo itong pinisil. Okay lang ako, kinakabahan lang siguro ako. Sagot ni Ashley sa asawa bago tumingin sa mga anak nila. Nagsimula na namang maglikot sa loob ng kotse. Pagkahinto ng driver nila sa cemetery na para lamang sa mayayaman. Matapos bumaba ng sasakyan, hinayaan ng mag-asawa na mauna ang mga anak nila, kasunod ang mga yaya nito. Han, muli ay tawag ni Shane na may pag-alala sa mukha. Okay lang ako, sagot niya na nakangiti. Pagkuway, masayang tinalikuran ang asawa at sumunod sa mga bata. Ilang sandali lang narating na rin nila ang puntod ni Josh. Samantalang isang malalim naman na buntong hininga ang pinakawalan ni Ashley. Nanatili namang nakaalalay si Shane sa tabi ng asawa. Mas naging attentive siya dito, lalo na't alam niya ang pinagdaanan nito sa buhay. Hey bro, it's been a long time nung huling dalaw ko dito. Na-miss mo siguro ako, no? Oo nga pala, gusto ko makilala mo ang kambal ko, sina Amara Dwayne at Amity Dwayne. Nakangiting wika ni Shane. Hi Uncle! Panabay na bati ng mga bata na nakangiti. Samantalang, nakatingin lang si Ashley sa puntod ni Josh. Wala siyang maramdamang galit na mga sandaling iyon sa puso. Ang tanging naramdaman niya lang ay kaginhawaan. Thank you sa mga mata mo. Salamat at binigyan mo ako ng pagkakataon na muling makakita at makita ang halaga ng buhay. Salamat at dinala mo ako pabalik kay Shane. Bulong ni Ashley na nakangiti. I'm sorry kung natagalan bago nakapunta dito. Siguro nga lahat ng galit at masasakit na nakaraan kailangan ng tamang panahon
para tuluyang maghilom. Kaya naman, maraming salamat sa iniwan mong alaala sa akin at sa pamilya mo. Habang buhay kong pangalagaan ang mga matang to. Bulong pa niya. Saglit siyang natigilan na tila may malamig na hangin ang tumayo mula sa likuran niya. Hanggang sa maramdaman niya ang mainit na yakap ng asawa niya. I'm so proud of you, Han. Bulong ni Shane at masuyong dinampian ng halik sa pisngi ang asawa. Kuya, paano yan? Alis na kami. Until we meet again. Paalam ni Shane na nakangiti bago inaya ang asawa. Ang pagpapalaya sa nakaraan ang siyang nagbubukas ng bagong pahina sa mga buhay natin. Sabi nga nila, ang sugat may tamang panahon para tuluyang maghilom. Ang sakit na nararamdaman natin may tamang proseso para tuluyang gumaling. Hindi natin kailangan madaliin ang isang bagay dahil mas lalo lang iyon lumala. Mami! Masayang tawag ng kambal sa ina. Pagkuhay, patakbong niyakap ng mga ito ang inang nakangiti. Masaya at punong-puno ng pagmamahal na niyakap ni Ashley ang mag-aama niya. Sapat na ang yakap ng mga ito para mawala ang pagkabahalang nararamdaman niya. Kung minsan, sapat na ang yakap ng isang buong pamilya para naramdaman mo ligtas ka, naayos lang ang lahat. Siguro nga, yun ang kailangan natin sa mga sandaling hindi natin kayang harapin ang isang bagay. Ika nga nila, mas mainam na bitawan at pakawalan ang masasakit na nakaraan para muli mapalitan ang panibagong kapalaran. Para kay Ashley, sapat na ang pagmamahal na binibigay ng mag-aama niya sa kanya para tuluyang mabura ang nakaraan at tuluyan na rin siyang makawala sa trahedyang nangyari sa buhay niya. Sapat na ang pagmamahal ng mga ito para maging masaya ulit siya kasama ng pamilya niya. Siguro nga, kinailangan niya lang ng sapat na panahon para tuluyang maghilom, para tuluyang makalimot. At ngayon, okay na siya. Wala na ang bigat at sakit na nararamdaman niya. Ang tanging nararamdaman na lamang niya ay ang paggagalak sa puso niya na makita ang mag-aama niya. Hanggang dito na lang nagtatapos ang kanilang kwentong pag-ibig ni Shane at Ashley. Maraming salamat mga katwini sa pagsubaybay sa kanilang kwento. Sana'y marami kayong natutunan sa kanilang dalawa. Muli, maraming salamat mga katwini sa pagtangkilik ng mga videos ko.